Hindi ito katulad ng mga standard na engine. Ganito po ang arrangement. Ayan. Halimbawa, nandito yung putol ng piston ring, ito naman yung sa kabila. Ganyan ang arrangement para walang makakalusot na langis. Sa boxer engine dito sa Volkswagen, yan, ang arrangement ng piston ring ay ganito. Bakit kailangan na yung piston ring ay walang gap dito at yung gap ay nandito sa ibabaw? Oh, ano ang tawag mo sa arrangement na yan? Pagsalitain natin, ha? Ano ang tawag mo sa arrangement na yan? B-type kasi ang ano nito. Pag B yung set ng ano niya na piston ring gap. So pag B-type, B, letter victory. Okay, oo. Dahil dito sa ilalim, itong babad ng langis kasi gawa ng boxer siya. Nakahiga kasi. Higa yung makina. Oo, so lahat ng langis babad dito sa ilalim. Ako po ay humihingi ng paumanhin kay Sir Lone Wolf. Kasi po ay bumalik po ang masakit na mga alaala ni Mr. Lone Wolf mula po nung napanood niya yung mga vlogs ko po tungkol po sa coaching Kuba. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipapakita ko sa inyo yung pinakamatipid na kotse na nakilala ko sa buong buhay ko. 57 years old na po ako ngayon. Ito yung pinakamatipid na kotse. Huwag mo na lang ipakita yung plate number. Ayan. Letter M, Mazda. Ito po yung pinakamatipid na kotse na hindi nagche-change oil ng 3 taon. Ngayon lang po ito nag-change oil. Kaya napakaitim nung langis. Grabe, oh. Ayan natin. Sobrang itim, oh. Oh, parang diesel tuloy yung makina nito. So ngayon yan, lalagyan na natin ng leader na 5W30 na langis itong Mazda. Ito yung may-ari, oh. Taga saan kayo rito sa taga-Taguig? Ngayon, napunta sila rito dahil kayo ay uuwi ng probinsya. Oo, uuwi kami ng Bicol. Buti naman at naalala nyo nga i-change oil itong sasakyan nyo. Aba, 3 taon di ka nag-change oil. Sinabihan ako ng asawa na kaibigan ko na ipa-change oil kasi uwi kami ng probinsya. Ibig mo sabihin, wala kang asawa. Bakit asawa ng kaibigan mo yung nagsabi? Kasi siya yung nakakalam madalas kayo magkasama. Nabiro lang yun, ha? Okay, sinabihan ka ng asawa ng kaibigan mo na ipa-change oil mo muna bago kayo umuwi ng Bicol kasi napakalayo. Ilang kilometro ba yung ligaw? Nasa 400 something, 430 plus ganun. 440 plus kilometers. Dahil sa maganda naman yung langis natin, leader na Repsol 5W30. Ito kasi ang kagandahan dito, may panlinis na rin po ito eh. Ito ay gas diesel, pwede rin po ito sa diesel, pwede rin sa gas. Dons, sinugod tayo ng mga Bicolana. Ayun, no? 3 taon hindi nag-change oil. Ang tibay, no? Ito yung mga tagaligaw na naligaw dito sa amin. So yan mga kapatid, huwag nyo silang gagayahin, ha? 3 taon walang change oil. So makapal na plate ang nilagay mo. Kasi lalagay yung racking pinion dito. Kailangan matibay dito dahil sa racking pinion. Opo. Tapos dito, dapat din matibay sa preno. Opo, matibay na po yan kasi matapad na po yung bakal. Ayun, oh, napakabait talaga nito. Pangalan mo? Pangalan mo ulit? Randy. Ang bait niyan. Nagtataka lang mga ko, bakit yung asawa niya nagagalit sa kanya? Okay, dito muna tayo, mga kapatid. Dito kasi tuwan-tuwa ako. Ito yung kanyang fuel gauge, oh. Ayan. Pero yung fuel gauge niya, ang gamit ay kable. Parang sa preno ng bisikleta. Ayan, oh, tingnan nyo, oh. Tapos dito sa loob, yung floater niya, mabigat talaga. Ayun, oh. Napakabigat, oh, yung floater niya. Mechanical. Parang may bakal na mabigat doon sa loob na kapag ka umaangat yung, yung kapag puno, ayan, ganyan na nangyayari, oh. Ayun, oh. Kita ba, Glenn? Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh. Ayun, oh. Merong mabigat na floater dito na kapag ka napupuno, ay hinihila niya tong kable. Ito, tingnan nyo, ayun, oh. Hinihila niya tong kable. Yan. Pag puno, hihilahin. Kaya ayun, nasa full. Ayun, oh. Pero kapag ka mauubos na, siyempre, dahil floater yon, bumababa. Ayun, bumababa rin to. Mano-mano. Oh,
Kable. Nung araw, hindi pa ganun katindi ang electronics. Talagang yan, mano-mano ang trabaho ng mga Germans. Pero mga kapatid, di ba? Yung mga car stereo nung araw, sumikat yung mga blue punk na yan. No? Yan ay made in Germany. Pagdating sa electronics, sumikat din sila. Pero yung palang mga unang sasakyan nila, mano-mano lahat. Dito, bago na tong wheel cylinder na yan. No? Ha? Hindi tayo gumamit ng luma. Nakakabit na siya, nakamount na. Bago na rin ang mga hose. O ito mga kapatid, pakita ko lang sa inyo. Kaso, Nel, nasaan ba yung... Ayun, yun. No? Yun mga kapatid, may butas. No? Ito yung cap nitong bearing dito. Tapos ito yung mismong kable. Ano? So kapag umikot yung gulong, umikot din to. Oh, ito yung speedometer natin. No? Sasaksak to dito. Yun. Oh, kakabit ko. Ito, mano-mano talaga, mga kapatid, Tapos, paikutin tong gulong. Kaso kailangan mabilis yung ikot. Hindi kaya ng ganong ikot lang, Mga kapatid, sawi ako kanina. Hindi ako papayag na sawi. Babalikan ko. Lalagyan ko to ng hand drill. Tingnan natin kung gagana. Ayun, magalan natin. Mabaga lang. Ayan, di ba? Buo pa. So, ibig sabihin, pag umiikot na, itong gulong ko, dito sa harapan, ay gagana yung ating speedometer. Ayan. 53 years old na po itong pyesa na to. Pati yung tangke na yan. Napakatibay talaga. Samantalang yung mga tangke ng mga, yung crosswind na to, yung crosswind na yan, bulok na yung mga tangke kadalasan. Pero ito, wala pa po tayo makitang bulok sa tangke na to. Ibig sabihin, napakaganda po ng mga materyales or yung mga steel metal na ginagamit nung araw. Ngayon mga kapatid, ito na yung mga rotor disc natin, no? Napinturahan na primeran na rin to. Yan, ito ay, hindi ko na muna pina-repaste, pinaliha ko na lang kasi medyo manipis na Russell, meron pa rito. Ito, walang cylinder head gasket, di ba? Yan. Walang cylinder head gasket kasi nga, ito force-fitted to dito. Walang singaw yan. Ang matindi rito, wala itong engine support. Walang engine support yan. Ito lang, 4 na tornilyo sa... 4 na tornilyo sa transmission. Saka sa makina. Pero walang engine support, pero hindi ma-vibrate, no? Kasi sige, bakit hindi ma-vibrate? Gawa kasi dito sa design niya ng boxer engine niya. Kasi dahil nga ganun yung boxer engine. Sa kasi, hindi katulad hindi katulad yun sa street. Yung ikot. Boxer kasi suntukan. Balansin kasi yan, yung dalawang gilid niya. Ito yung mga barbula. Wala siyang engine support. Pero mga kapatid, may nag-comment po sa akin kagabi na naman sa aking vlog. Ako po ay humihingi ng paumanhin kay Sir Lone Wolf. Ayan. Kasi po ay bumalik po ang masakit na mga alaala ni Mr. Lone Wolf mula po nung napanood niya yung mga vlogs ko po tungkol po sa Coaching Kuba. Itong mga karanasan niya na ito ay sinisisi niya itong Coaching Kuba dahil talagang siya ay nasasaktan noong araw. Bagamat noong araw po ay wala pang yung CT scan, madalas po pala na itong si Sir Lone Wolf ay nababatukan, napipendong mga katabi niya. Pag may dumaan kasing Coaching Kuba, dapat sasaludo ka. Siya kung ano-ano daw yung tinitignan niya, hindi siya naging alerto, kaya palagi siya nababatukan ng mga kasama niya. At iyan po yung masakit na alaala ni Sir Lone Wolf sa kanyang kabataan tungkol dito sa Coaching Kuba. Kasi naman sir, bakit puro sexy tinitignan mo? Diba? Talaga naman nung panahon na yon, napakaraming mga Beetle, napakaraming mga Coaching Kuba. Mga kapatid, at ayon din naman kay Sir Willie Bautista. Sabi po niya, yes, tama ka kapatid, sabay tawa, ha ha ha. Nakakatuwang alalahanin ang panahon natin noon. Panahon na pendong sa hindi makakapansin sa Coaching Kuba. Naging kasiyahan pala itong Coaching Kuba noong araw. Dahil nga si Hitler, pagdadaan yung Coaching Kuba, akala nila nandun si Hitler, kailangan itataas mo ang kamay mo, kailangan sasaluduhan mo.
Yun pala yung dahilan. Pag hindi ka sumaludo, ay si Hitler yan, diktador yan, babatukan ka ngayon. Ganun pala katindi sa Germany no? Pag dumaan si Hitler, kailangan sasaludo yung mga sundalo. Yun ang naging, rito, yung biru-biruan nung araw. Yun nga, tulad si Lone Wolf, sabi po niya, hindi siya alerto, kaya yung mga kasama niya, nung kabataan niya, palagi siya nababatukan. Tapos, ito pa po, ang sabi ni Sir Dexter Sibilia, sabi po niya, "Good day, Sir Randy. May beetle po kami sa house na matagal nang naka-stock. Ask ko lang ang tiyuhin ko kung may mga papel pa. Nagka-interest tuloy akong i-restore." Ayan. Salamat, Sir Randy. More power. Sige po, Sir Dexter Sibilia. Itanong mo kung may papelis pa yan. At kung sakali namang kayo ang may-ari or kung kamag-anak mo, marirehistro naman yan. Pwede kayong mag-file ng affidavit of loss at special power of attorney. Yun nga lang, kung hindi nabuhay yung may-ari, itanong nyo po sa abogado. May mga paraan yan para ma-retrieve nyo yung mga documents at maiparehistro nyo ang inyong coaching kuba. Sir Dexter, ayan, tingnan nyo, binubuo namin yung makina. Ito, lahat ng mga pyesa dito sa mga cylinders na yan, bago yan. Even itong mga pyesa na to, lahat ito ay bago. Ito kasi yung madaling nasisira, kaya yung dating may-ari nito ay nagtiyaga na lang sa pa-epoxy. Ayan, tingnan nyo. At hindi niya alam na may nabibili. Diyan po kay Bubblehead, kay Sir Edwin. Ayan po ang numero ni Sir Edwin. Kung kayo ay mayroong Volkswagen Beetle at kailangan nyo ng mga pyesa na narito ngayon sa harapan ko, makakabili po kayo niyan. Kaya po, Sir Dexter Sibilia, ituloy mo lang yung plano mo na i-restore mo ang yung Volkswagen Beetle. Kung hindi mo naman i-restore, baka gusto mong ibenta sa akin at ako naman ay bubuo ng pangalawa kong project. Beetle na pang off-road na pick-up. Yung picture na yan, yung off-road na pick-up na Volkswagen na yan, ang mga pictures na yan ay pinadala sa akin ni Sir Rafael De Hoya, MD. Isa po ay friend ko sa FB at talagang avid viewers po ng aking mga vlogs diyan po sa YouTube. Kaya ako rin ay nagkaroon ng interest na kung yung Volkswagen mo na nandyan sa bahay nyo, na ikinikip mo pa, kung hindi mo yan i-restore, tawagan mo lamang po ako at bibilhin ko po sa iyo yan para ako ang mag-restore at gagawin kong pick-up na yan, nakatulad yan. Fanatic ng coaching kuba. Adi, maghahanap ka tayo, sir, ngayon para sa inyo. Maghahanap tayo. Ng coaching kuba? Kailangan 1302. 1302. 1600. 1600. Mga kapatid, kung meron kayong binebenta na coaching kuba na 1302, 1600 na original. Re-rebuild namin. Rebuild natin. Re-rebuild namin. Bibili ni sir. Lagyan natin ng aircon, power steering natin. Power steering, electronic power steering. Electric aircon. Yung mga nakakabit sa electric vehicle. Kayo po, naka-EV po kayo, di po ba? Yes. Naka-EV na si sir. Kasi ang unang kotse ko, nung pagka-graduate ko ng engineering, 1302. 1302. Kaya may sentimental value. Hindi. Power steering. Pero napakahutay umakyat. Nako. Panlaban yan sa mga off-road. 1600 po ito, 1302 po ito. Ayun. Baka mamaya pag nabuo ko na to, ako'y tawagan nyo, sabihin nyo, bibili nyo na lang. Kung magkakasado, bakit hindi? Kasi alam ko, ikaw ang gumawa, walang daya yan. Bago lahat. Bago lahat. Kagandahan po, bago lahat yan. That's right. Ayan, pati po ito. Bago lahat po yan. Yun ang importante. Saka pag nagka-problema, alam ko kung saan ibabalik. Dito na po. Wala tayong problema. Saka yung supplier po natin, Sir Edwin, ng Bubblehead. Sige. Sige, sir. Okay. Mag-iingat po kayo sa biyahe pagpunta na Mindanao, ha? Yes, salamat. Mag-iingat po kayo. Okay, thank you. Paring Doms, gaano kabigat itong makina na to? Kung ikukumpara mo doon sa mga makina ng 4K, 5K, 7K, alin mas mabigat? Mas mabigat pa yung 4K. Mas mabigat yung 4K, no? Ito, nabubuhat mo lang, no? Tapos, ito lang yung mga cylinder head, no? Kasi po, mga kapatid, nag-comment din si Sir Cornelio Manuel. Ang sabi po ni Sir Cornelio Manuel, Sir Rans, pwede na patakbuhin ang Volkswagen. Na 3 lang ang gulong. Yan. Nasubukan namin, isa lang ang gulong sa harap kasi nasira ang bearing sa inner at outer. Alam nyo kung bakit? Tulad nga po nung tanong ko dito kay Paring Doms. Gaano kabigat ito? Mas mabigat ba ang 4K? Sabi niya, mas mabigat. Dahil doon sa kanyang block, yung cast iron na block. Kaya ko naman yun na isiningit, yung bigat nitong makina dahil
Ang Volkswagen po, nasa likod talaga yung makina. Kung ito yung gulong, ito yung harap, ayan, ito yung gulong sa likod, ito yung harap, ang makina ay nandito pa. Ayan, ito yung makina. Kaya, ang bigat ay nako-concentrate dito sa dalawang gulong sa likod. Kaya ang mangyayari, kapag pinatakbo mo yan ng isang gulong lang sa harap, parang tricycle lang yan. Di ba? Yung tricycle, yung single, nandito, dalawang gulong, tapos dito, isa. Ganun lang ang mangyayari dyan. Gawa nga nung yung bigat ng makina ay nandito sa likod. Siyempre, kung gagamitin mong ganun, for emergency lang yan. At hindi pwedeng puno ng sakay kasi ang mangyayari nun, bibigat na rin yung load mo sa harap. Kung pwede, ang magsasakay ka ay sa likod lang at saka yung driver. Yun nga, parang tricycle lang ang iyong load. Tingnan nyo po yung mga Volkswagen na stock. Ang gulong niyan ay talagang maninipis lang. Di ba? Walang mga nakamags dyan. Kasi nga po, hindi po yan naka-power steering. Kung yan ay lalagyan mo ng makapal na gulong, naku, makikipag-away ka sa manibela mo. Napakabigat iliko dahil nga makapal ang inyong inilagay na gulong. Ngayon, ang tanong po ni Sir Master of None, grabe to, no? Master of None, imags mo po ba ang gulong para mas maganda lalo? Talaga pong imamags ko at medyo malapad yung gulong para talagang mas maganda yung kalalabasan ng ating Volkswagen Coaching Kuba, ayan, na Beetle. Yan ay i-convert ko na sa electronic power steering. Kaya magaan ko nang mapipihit ang manibela niyan. So mga kapatid, itong Volkswagen ay ang binubuo na namin. Kompleto ang lahat ng mga pyesa pagdating sa overhauling gasket. Ayan. Ito yung mga gasket natin na aluminum. Kompleto po yan. Ang iba rito ay sa exhaust. No? Ito rin yung ibang mga oil rings, no? At mga rubber bushing. At ito yung isa sa pinaka-importante, crankshaft oil seal. Dito naman yun. Diyan ang lagay niyan. So itong design ni Ferdinand Porsche, nitong Volkswagen, bagamat nung araw ay mayroon ng mga oil seal kasi kasama nga ito sa design niya, hindi niya naman ginamitan yung ibang mga portion ng mga parts ito ng oil seal. Ilan bang oil seal nito sa makina? Meron ba? Iyan lang, isa. Parang ito lang, nag-iisa, ano? Flywheel, ano na. Oh, sa crankshaft oil seal. Kasi dito wala naman tong oil seal. Diyan, wala naman lalabas dyan. Ito yung sa pusrad, di ba? Nakapasok dyan. Kasi yung pusrad nito galing dun sa baba at itutulak-tulak naman yung ating, ano tawag dito? Yung rocker arms. So dito nakakabit yan. Paakyat, galing dun sa baba. Eh syempre, kailangan ng langis. Hindi naman pwedeng walang langis yun, kaya ito ay mayroong mga ganito. Yan. Nasa loob nito yung pusrad. Ayan o. Oh, ganon. So, aakyat baba yan. At ito ay nakakabit doon sa cam follower. Sa cam follower. Sa cam follower. Kaya pag yung cam follower nyo ay nag-stack up, iingay po yan. Hindi na natin kailangan lagyan ng beta gray to? Hindi na. Hindi na. Bago naman yung ating mga oil seal. Kaya alam, magaspang na pala to. Pwede naman. Pasigurahan natin. Magaspang na eh. Parang kailangan nating mag-beta gray. Oh. Hindi na siya ganun ka-smooth eh. Hindi ka tulad dito makinis. Oh, di ba? Ito hindi na smooth oh. Dito ka Glenn oh. Although ito bago pero kasi magaspang na eh siyempre ano to eh, alloy eh. Oh. Kinain na rin ng ano niya. Kinain na rin ng anong tawag yan? Umido. Oh. Yan. So kailangan talaga kahit paano may beta gray. Pero siyempre pag maglalagay kayo ng beta gray, wag masyadong marami kasi papangit yung trabaho natin eh. Tingnan nyo to, yung kagabi, oh, inilagay namin beta gray. Oh. Oh. Kaunti lang yung mga naglampasan dyan. Oh. Saka diba? Pa yan? Tatabasin ko pa yan? Tatanggal ko yung mga tatanggalin, lilinisin pa yan. Eh pero kung dito maglalagay kayo ng maraming beta gray tapos hindi mo na kayang malinis dahil kasuluk-sulukan, papangit yung trabaho. So ito na yung fuel pump na kabit na. Oh, kailangan na kasi sa kabit kasi pag nag-ikot nito. Mawawala sa ano eh, no? Gawa nung sa bibil gear niya. Yung pinaka-pushrod niya doon. Importante yun, yung pushrod na yun. Nahuhulog yung gear niya sa loob. Nahuhulog. Yan na mga kapatid. Binubuo na. Oh. Nasaan ba yung ano? Abot mo nga Glenn yan, yung isang box na yan. Sige. Yung aking cameraman eh, ano na rin to eh, oh. Assistant ko na rin, production assistant. Oh, ayan. Ito yung pinagpalitan. Oh, puro kalawang na nga, oh. So, ayan yun. Eh, meron palang nabibili nito, kit na.
At yung kit na yon, mayroon ng kasamang piston, meron ng piston ring, may piston pin, isasalpak mo na lang. Dapat i-arrange mo rin ng tama yung mga piston rings saka yung oil rings. Hindi ito katulad ng mga standard na engine na ang piston ring niya, yung arrangement, 'di ba? Sa standard na engine kasi akyat babayan, ganun eh. 'Di ba? Hindi pwedeng ang arrangement ng piston ring ay katulad noon. Sa standard engine, ganito po ang arrangement. Ayan. Halimbawa, nandito yung putol ng piston ring, ito naman yung sa kabila. Ganyan ang arrangement sa standard na piston ring. Ayan. Para walang makakalusot na langis dito sa pagitan, dun sa gap. No? Ngayon, yung oil ring ganun din, hindi siya pwedeng tumapat dito sa gap. Ngayon, sa ano naman, sa boxer engine dito sa Volkswagen, yan, ang arrangement ng piston ring ay ganito. Ilapit mo ng konti. Oh, lapit mo. Ha? Pagsalitain natin yung mekaniko, baka sabihin naman hindi ko siya pinagsasalita. Bakit kailangan na yung piston ring ay walang gap dito at yung gap ay nandito sa ibabaw? Oh, ano ang tawag mo sa arrangement na yan? Pagsalitain natin, ha? Ano ang tawag mo sa arrangement na yan? B-type kasi ang ano nito. Pag B yung set ng ano niya na piston ring gap. Kaya So, pag B-type, B, letter victory. Okay, oo. Dahil dito sa ilalim, itong babad ng langis kasi gawa ng boxer siya. nakahiga kasi. Higa yung makina. Oo, so lahat ng langis nandito. babad dito sa ilalim. Oo. So ngayon, paring Doms, kaya ngayon ang ginawa, itong gap ay nandito halos sa ibabaw yan, dito. Pero hindi dapat pumantay dito sa piston pin, di ba? Lulusutan pa rin yan ng ano. Oo, dito lulusutan diyan. Oo. So dito ngayon, yung gap, ito yung gap, oh. Diyan. At yung isa naman na piston ring, dito yung gap. Yan, hindi dapat mamantay dito sa piston pin. At yung oil ring naman, ang gap niya, andito rin siya. oh, yun, lumipas. Ayun. Ito yung gap niya. So, hindi pwedeng magkaroon ng gap sa ilalim. Kasi gawa nga nung nandito yung andyan lahat na langis. ng langis. Oh. Yun, doon sa mga magdi-DIY, doon sa mga mag-assemble, ganito po yung dapat nyong gawin. Kasi po mga kapatid, sa totoo lang, nung kinuha ko tong Volkswagen na to, nung pinaandar ko to, yung mga unang andar niya okay. Pero nung napaandar namin ng matagal, pumalya na to. Pagtanggal ng isang spark plug, basa ng langis. Saka ano yan, mag-uusok na. Mag-uusok na. Nung tinignan namin, alam mo ba kung ano nangyari? Pantay-pantay yung mga piston na standard ang arrangement niya. Yung gap nandito sa ilalim yung isa. Ayan. Nandyan. Tapos yung isa nandito. Siguro yung huling gumawa nung makina na to ni Kuya Tony ay akala niya standard na arrangement katulad doon sa mga engine na akyat babang ganon. Ito nakahiga kasi. Kaya sabi nga ni paring Doms, dapat ang arrangement nito ay B-type. Glenn, pakita mo ulit itong B-type. So ayan yung gap dyan at ito naman yung gap dito sa kabila. Kasi kadalasan kasi X pattern. Oo. Tapos ito, letter B. May street engine. Oo. Tapos, dapat nandito rin sa ibabaw yung gap nitong oil ring. Ito yun. Tapos mga kapatid, meron tong arrow. Ayan, no? So, yung arrow na yan ay paganon. No? Hindi naman talaga ito pwedeng ipaganyan. Gawa nga nung sa piston pin. Hindi pwede. Tanungin na rin natin mekaniko. Kasi baka mamaya hindi kayo maniwala sa akin. Ano firing order nito? 1432. 1432. Yung standard na makina, ano mga firing order? Yung mga 4K? 1342. 1342. Yung sa mga sa mga street engine. So, importante rin yung firing order dahil kapag ikaw ay mag-tune up. Pero magtaka ka dito, yung uno nandito sa likod. So, 1, 3, 4, 2. Magkadikit yung 1 and 2. Okay, magkadikit yung 3 and 4. So, doon sa firing order na yon, doon mo rin ibabase yung pag-check mo rin nung sa contact point. Kasama yon. Kaya mas mabilis doon magbase ng pag-tune up. Mas mabilis mag-tune up at ganun din ang basehan mo sa pag-a-adjust ng mga barbula dito sa tappets. Importante din yon. Yung firing order na yon. Dito sa Volkswagen ay 1432. Sa mga 4K ay 1342. O yun. So, tigas isa. So, masikip pa eh. Kasi
doon sa luma. To. Sige lang, tuloy nyo lang yan. Sa luma, maluwag. Oh, maluwag lang dito eh. Kaya itong luma na cylinder head, saka itong block, oh, luwag oh. Oh. Kaya talagang ito, halos singaw na itong engine. Yan ay magkukos ng usok din. Oo. Singaw na talaga to. Saka syempre, pag singaw na ang inyong block, itong cylinder, singaw na rin ang lakas niyan. Di ba? Mabawas na rin ang lakas niyan. Oh. Kaya yung mga naka-Volkswagen na sa tingin nyo, parang humina na yung mga makina nyo, gawa nga nung ito kapag ka naluluma talaga, ay sumisingaw na rito. So ito pala yung nagbabago. Di ba? So ngayon, dahil sa bumili tayo ng bagong cylinder, so yung bagong block natin, medyo nahirapan kaming magpasok eh. Gawa nung mahigpit na mahigpit talaga. Ayan. So ito, ganun din sa mga cylinder head na standard, hindi pwedeng ang paghigpit ng tornilyo ay kung saan mo lang gustong simulan tapos hihigpitan mo na yun. Hindi. Palipat-lipat po yan. Kailangan pantay-pantay ang higpit nyo para hindi makasira ng tornilyo at hindi mabengkong. Ito, yung mga labi niyan, kayang-kayang sirain, pati ito. Dapat pantay-pantay ang higpit. X-pattern, sa gitna ang una, tapos palabas. Palabas. Okay, pa-X yun. O dito, ganun din. Ganun din. O, ganun din dito. Yun nga lang dito kasi, wala itong cylinder head gasket na iipitin. Dito, ang iipitin mo nga ay ito lamang. Ayan, ganyan. Pero dahil nga po kung yung luma, wala kang masyadong magiging problema dahil maluwag na, dito sa bago, sabi nga ay nanganganay pa. Diba? Panganay, mahirap. O, ayan. Ayoko magsalita ng ibang terms. O, bahala na kayo mag-comment kung ano yung term na yon. So, basta ito, muntik na ako maipit, nanganganay pa po yan. Kaya kailangan talaga, alam nyo kung paano i-DIY ang inyong engine. Nakita nilang itong block natin. Ito. Nakita nila na maganda pa, hindi pa kinakain ng umido. Kaya tulad nga po nung sinabi ko sa inyo, mukhang nakachamba ako dito sa Volkswagen na ito. Diba? Kasi pag bumibili ka ng second hand sa totoo lang mga kapatid, yung nabili ko, hindi siya second hand. Ano yung nabili ko? Basura. Basura yung nabili ko, yung binubuo natin. No? Puro basura na yung nasa harapan Pero mga kapatid, ito yung basura na kapag ka naayos natin, talaga namang mababali ang leeg nila. Hindi sila magtatakip ng ilong. Talagang pandidilatan nila ng kanilang mga mata. Tulad nga po ng mga nakakita doon sa vlogs ko na ito, wala pang umido. Hindi pa kinain ng umido. Magandang-maganda yung alloy, no, nitong ating block. Mga kapatid, pansinin nyo, walang cast iron dito. Lahat ito ay alloy, aluminum alloy. Bakit? Bakit ito ay nakadesign na aluminum alloy? Isa sa dahilan kaya ito magaan. Bakit po? Dahil nga po ito ay air-cooled na engine. Ang aluminum, kapag yan ay hinanginan mo, pag yan ay binigyan mo ng pampalamig, lalamig ka agad yan. Ganun yun. Kaya kung tatanggalin mo naman yung pampalamig, mabilis ding iinit yan. So si aluminum, si alloy ay umaasa sa ibibigay ng mechanical pa nito para mapalamig itong buong makina. Kaya ito, hindi talaga to basta-basta mag-overheat. Pero yung mga lumang block na cast iron, talagang kailangan mo ng magandang cooling system. Di ba? So, yun. Kaya ito dapat talagang buo yung ano dito, yung cover nito dito. Hindi pa to kayang tapusin Kaya itong karagdagan na video ko, mga kapatid, ay sa vlog ko naman bukas. Pero pipilitin naming matapos yung portion na to. Kaya naman yan. At bukas nandito ka, di ba? Bukas nandito siya. Wala siya sa kainta. Kaya, paring Ner, pahiram muna Ayan. Baka pwede natin itong itry doon. Bukas. Kasi wala naman tayo starter no? Wala tayong makapitan na starter dito Doon naman sa contact point, power lang kailangan natin. Power lang kailangan. Yun. Hindi naman kailangan mag-alternator. So yun mga kapatid, hanggang dito ko muna puputulin tong video namin at tuloy-tuloy lang kami mamaya. Mga kapatid, yung mga susunod ko pong vlogs, panoorin nyo pa dahil napaka-importante. Dahil itong makina ng Volkswagen, masasabi ko nga ito'y laruan. Ito talaga yung pwede nyong pagpraktisan. Kung kayo ay nag-a-aspire na maging mekaniko, dito kayo magsimula. At darating ang panahon, makakagawa kayo ng 86, makakagawa kayo ng Subaru na BRZ, o mga Porsche na mga boxer engine. Kung mayroon kayong background dito, hindi kayo mahihirapan kung kayo ay
mekaniko. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Kung pwede po sana, paki-share, paki-like at paki-subscribe po ang aking channel. At kung pwede rin po sana, mag-comments po kayo ng mag-comments dahil sa mga comments nyo ko po, kukunin ang ilang mga isasama ko sa aking mga vlogs. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.